Gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Naririnig po ba? Rachel. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at salamat po sa Diyos sapagkat muli po tayong makapagbahagi po ng mga salita ng ating Panginoon at ang karangalan po ay para sa ating Diyos na buhay. Now, dito po tayo ngayon magbabasa po mga kapatid sa aklat po ng Habakuk. Habakuk chapter 3, verse 17 up to verse 18 po. Sabi po dito, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Verse 18, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Tayo pong lahat mga kapatid ay manalangin po sa Lord, Amang Banal. Marami pong salamat o Diyos sa amin pong pagtitipon po ngayon at tunay nga po Ama na wala kang katulad sa aming mga buhay at patuloy niyo pong kinikilos ang bawat isa sa amin Panginoon upang kami po ay magpalakasan po sa isa't isa Panginoon sapagkat alam po namin o Diyos na kailangan po naming lumakas sa aming buhay espiritual. At upang sa ganon kami po, Panginoong Diyos, ay makapagpatuloy sa amin pong paglilingkod po sa inyo. Nawa, basbasan niyo po nawa o Diyos ang inyong mga salita. At ang mga salita niyo po nawa, Panginoon, ay siyang pagkapala po ng aming mga buhay, O Lord God. Patuloy mo kami pangunahan, O Lord God, sa gabi pong ito. Hayaan mo, Diyos, na ikaw po ang siyang maitaas at ang inyong abang lingkod po ang siyang maibaba. Salamat po na marami, O Lord God, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Now our topic this evening is about the joy in the God of my salvation. At alam po natin na ang sumulat po nito ay walang iba kundi si Propeta Habakuk. At atin po makita ang chapter 1, Habakuk chapter 1, ay makita po natin Habakuk talking with God, under chapter 2, and God talking with Habakuk. So makikita po natin mga kapatid, the conversation between God and Habakuk. At atin din po makita, Prophet Habakuk was not very well known compared to any other prophet. No, hindi po siya kilala na propeta ng ating Panginoon, hindi po katulad ng ibang mga propeta na kilala po. But the lessons from his Old Testament book were deep. No, malalim po ito ang hugot po ng ating kapatid na Habakuk, no, sa kanyang pakikipag-usap po sa ating Panginoon. Okay? Now, here are some of the important lessons we can get from Habakuk. No? Meron po tayong mga mahalagang natutunan na makukuha po mula kay Propeta Habakuk. Okay? So number 1, Habakuk asking God. No? Nakipag-usap po si Propeta Habakuk sa ating Panginoon sapagkat meron po siyang nakita
sa kanyang hula, mga kapatid, no? At atin pong makikita dito po sa aklat ng Habakkuk chapter 1. Sabi po dito, the burden which Habakkuk the prophet did see. Ang hula na nakita ni Habakkuk na propeta. Verse 2, O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear? Even cry out unto thee of violence, and thou wilt not save. O Panginoon, hanggang kailan dadaing ako, at hindi mo didinggin? Ako'y dadaing sa iyo dahil sa pangdadahas, at hindi ka magliligtas. So nandun po yung doubt ni Propeta Habakkuk sa ating Panginoon. Verse 3, Why dost thou shew me iniquity, and cause me to behold grievance, or spoiling and violence are before me, and there are that raise up strife and contention. Bakit pinagpapakitaan mo ako, sabi ni Habakkuk, ng kasamaan, at yung pinamamasdan ang kasamaan, sapagkat ang kasiraan at pangdadahas ay nasa harap ko, at may pakikipaggalit at pagtatalong bumabangon. Verse 4, Therefore the law is slack, and judgment though never go forth, for the wicked though compass about the righteous, therefore wrong judgment proceedeth. So dito po ay makita ho natin Habakkuk ask God questions, no? May mga katanungan po si Habakkuk sa nangyayari during the time sa kanyang sa kanilang lugar na kung saan po ay talaga ho makita ho natin na nagkaroon po siya ng tinatawag po na doubts and frustration sa kanyang nakita, kaya niya kinausap po ang ating Panginoon, no? Habakkuk was honest with his doubts and frustrations, no? Tapat lang po si Habakkuk sa kanyang naramdaman, kanya pong kinausap ang ating Panginoon na kung bakit ganyan po ang nangyari. At ang sabi dito, no, he asked God why there was injustice, evil, and suffering, no? Kanya pong kinausap yung ating Panginoon sapagkat ang nakita po ni Propeta Habakkuk ay yung pagkawalang katwiran at kasamaan, no? At ang paghihirap, of course, during the time ng Judah, sapagkat sila po ay pinarusahan po ng Babylonians during the time, mga kapatid, no? Kaya dito ay talaga hong yung sa loobin po ni Habakkuk ay kanya pong ipinahayag na tapat sa harapan po ng ating Panginoon, no? This shows us that God welcomes sincere questions when it comes from a heart that seeks Him. So, sa Lord po, yung ating mga pagtatanong, welcome po sa Kanya. Basta, ang tanong po natin ay meron pong katapatang tanong at hindi ho masamang magtanong sa Panginoon at kung ano man ang nilalaman ng ating puso, mahalaga yung galing sa ating puso, yung ating pakikipag-usap o ang ating pagtatanong sa ating Panginoon. Okay? So, kita ho natin na bagamat po ay nagtatanong po ito si Habakkuk. Tandaan po natin, siya po ay hindi iniyaan ng Diyos, siya po ay
sinagot ng ating Panginoon. No? Habakuk chapter 2. Ano po ba ang sagot ng ating Panginoon sa kanya? Sabi po dito, Habakuk chapter 2 verse 2, "And the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it." At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, "Isulat mo ang pangitain at iukit mo sa malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon." No, ibig sabihin, talaga hong merong vision ang ating Panginoon. Verse 3, "For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie, though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry." Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan, bagaman nagluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Okay? So, ito po yung sagot ng ating Panginoon kay Propeta Habakuk. Verse 4, "Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith." Narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So makita ho natin yung pag-uusap po ni Habakuk at saka ng ating Panginoon, na nakita ho natin dito na sinagot siya ng Panginoon tungkol sa pangitain, at ang sabi po ni Lord, malinaw po na dapat po siya ay maghintay, no? Maghintay. So, bilang mananampalataya, sa atin pong mga kahilingan sa Diyos, dapat po tayo maghintay, mga kapatid. Sapagkat alam po natin na meron pong tinatawag appointed time ang ating Panginoon. Meron pong takdang panahon na sinasabi po yung ating Diyos na buhay. Kaya, kahit po nagkaroon ng pag-alinlangan ito pong si Habakuk at pagkabigo sa kanyang puso, ay hindi pa rin po niya nakakalimutan yung kanyang paniniwala, ang kanyang patuloy po na paglilingkod sa ating Panginoon, no? At sa Lord po ay tayo bilang isang mananampalataya ay welcome po tayo na tayo po ay kakausapin natin si Lord sa pamamagitan po ng ating panalangin. Ang totoo nga niyan po, mga kapatid, ay meron pong pananawagan po yung ating Panginoon sa kanya po mga salita sa Bagong Tipan, sa aklat po ng Matthew, mga kapatid, no? Sa Lumang Tipan po o sa Bagong Tipan, Matthew chapter 11 verse 28. Ano po ba ang pananawagan po ng ating Panginoon, no? Kung meron man tayong mga problema, suliranin, no? Kung meron man tayong pagkabigo sa buhay, sa atin pong paglilingkod sa Lord, mga kahirapan na naranasan, ito po ang sabi ng ating Panginoon. Sabi niya sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden,
and I will give you rest. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangangagubitang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. So, ang atin pong mga pangailangan, yung atin pong mga hinaing sa ating Panginoon, dapat po atin po yang ibigay sa Lord, no? Lumapit tayo sa Lord sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Siya po ay tutugon, no, ng ating mga hinaing, no, sa ating mga pananalangin. At sigurado po ang Diyos na atin pong lingkuran ay sasagot po sa ating mga kapatid. Kaya sabi niya doon sa Jeremiah chapter 33 verse 3, ano sabi po ni Lord? Call unto me, and I will answer thee, and shew the great and mighty things which thou knowest not. So malinaw, no? Tatawag lang po tayo sa Lord, at tayo po sa magitan ng ating panalangin ay magkaroon ng kagalingan yung ating mga pag-aalinlangan sa Lord, no? Katulad po sa naranasan ni Habakuk, yung mga minsan mga pagkabigo sa buhay, hindi po maiiwasan po, no, sa ating paglilingkod sa Lord. Pero ang kagandahan lamang po kay Propeta Habakuk ay hindi siya tumalikod sa Panginoon, hindi siya huminto sa pagsiserve sa ating Panginoon. Manapay siya po ay patuloy pa na nanampalataya at nagtiwala po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Now, number 1, Habakuk's asking God. Number 2, sabi dito sa number 2, God's ways are higher than the ways of Habakuk. Tingnan niyo po yung daan ng Panginoon ay mas mataas, no, kaysa daan ni Habakuk, kasi pinakita ho ni Lord na meron po siyang vision at dapat po maghintay. Ito pong si Habakuk, sapagkat ang sabi ni Lord, kanya po ito papangyarihin, no? At hintayin lamang na kung saan may takdang panahon yung ating Panginoon. Kaya dito po, ulitin po natin sa Habakuk chapter 2, mga kapatid. Habakuk chapter 2 verse 3. Sabi po dito, Habakuk chapter 2 verse 3, for the vision is yet for an appointed time. Okay? But at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. So itong pagitain po ni Lord ay nakatakda pa, sabi po ni Lord. Kaya ang gusto ni Lord, itong si Propeta Habakuk ay maghintay, no? Dapat siya maghintay sa pangitain po ng ating Panginoon. Kaya malinaw po na dito po makita ho natin, Habakuk struggled to understand why God allowed the Babylonians, ito po yung tinatawag na a wicked nation, to punish Judah, no? Kita ho natin. Pero dito ay yung mga daan ni Lord, mga plano ni Lord, mga nais ni Lord, hindi po yan nais ni Habakuk, no? Maging din po sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon ay ang plano ng Diyos, hindi po natin plano yan, mga kapatid, no? The plan of God is not our plan, and God's plan is better than our plan. Ito po ang nangyari sa karanasan ni Propeta Habakuk, mga kapatid. Kaya makita ho natin, sinabi po ng ating Panginoon kay Isaiah chapter 55, mga kapatid, no, sa Lumang Tipan,
Isaiah chapter 55, verse 8. After verse 9, sabi dito ni Lord, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, says the Lord. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad," sabi ng Panginoon. So ang lakad natin, hindi po yan lakad ng Diyos. Ang lakad ng Diyos, lakad po talaga yan ng ating Panginoon. Kung anong nais niya, yun po ang mangyayari, mga kapatid. Sapagkat malinaw po na ang Diyos ay nasa langit at tayo po ay nasa lupa. Verse 9, ang sabi, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Malinaw, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. So iba po, iba ang pag-iisip ng Diyos kaysa pag-iisip po natin. Yung pag-iisip po natin ay puro po yung makamundo. Ang pag-iisip po natin minsan ay hindi po kaaya-aya, kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Subalit, ang pag-iisip po ng Diyos ay ayon po sa kanyang nais na kalooban. Ito po para sa ikagaganda ng resulta ng kanyang mga plano sa mundo po ito, lalo-lalo na po sa atin bilang isang mananampalataya. So, dito po makita ho natin na nagkaroon po talaga ng struggle itong si Habakuk, mga kapatid. Hindi niya maintindihan kung bakit po inalaw ni Lord na parusahan ito po yung Judah. At ang ginamit po niya yung mga Babylonians. Okay? So, ganun din po sa ating paglilingkod na ito bilang isang Kristiyano. Minsan may mga bagay na inalaw po si Lord na akala po natin ay masama. Akala po natin na wala ng hustisya. Akala po natin ay magtitiis tayo habang buhay sa ating paghihirap sa paglilingkod sa Lord. Pero bandang dulo pala, nakita ho natin kung paano tayo pinagpapala ni Lord, kung paano tayo pinagkalooban ng Diyos ng mga biyat pagkapala sa atin pong mga buhay. Okay? So naranasan po natin lahat po yun, mga kapatid. No? Ang mahalaga lamang po, tayo po ay manatili po sa ating Panginoon. Kaya dapat po magtiwala tayo sa Lord. Sabi po niya sa Isaiah chapter 46 verse 10, "My counsel shall stand, and I will do all my pleasure." Okay? Ang aking payo ay mananayo, at gagawin ko ang buo kong kaligayahan. Kahit man po gamitin niya mga unbelievers, kahit gamitin man niya sino man, para tayo ay magkaroon ng tinatawag na mga suffering sa buhay, yun po ang kalooban ng Diyos. Ang mahalaga lamang po na kahit po tayo nakakaranas ng anumang mga pagsubok, mga problema sulod sa buhay, kapatid, hindi po yan hadlang para po tayo magpatuloy sa atin pong pananampalataya sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayo, magtiwala po tayo sa ating Diyos, sapagkat bandang dulo po sa kanyang mga plano para sa atin ay magkaroon po ng katagumpayan po sa buhay po natin. Ang importante po, mga kapatid, huwag tayong manghina, huwag tayong manglupaypay. Andyan pong Diyos, lumapit po tayo, kausapin natin siya sa pamagitan po ng ating panalangin, mga kapatid. Kaya po, sa atin bilang isang mananampalataya, sa panahon po natin ngayon, no? Hindi po katulad sa naranasan po ni Habakuk na nakakausap po niya ang ating Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon ay ang kumakausap po sa atin, mga kapatid, ay ang mga salita po ng Diyos. Kaya mahalaga yung ating pananalangin. Sa pamagitan po ng ating pananalangin
tayo po ang nangungusap sa Lord at sa pamagitan po ng ating pagbabasa ng kanyang mga salita, ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita, si Lord ang siyang nangungusap po sa atin. Kaya po, mga kapatid, ay malinaw na lagi po ang payo ng Diyos ang siyang tatayo. Hindi yung payo natin, hindi yung lakad natin, hindi yung kaisipan natin. Dapat yung kaisipan ng Diyos. At ang daan ng Panginoon, ang lakad ng Diyos, ang siyang patuloy po na atin pong paniniwalaan, sampalatayanan sa atin pong paglilingkod na ito. At nagagawa po ng Diyos ang lahat ng kanyang gusto, mga kapatid. Nagagawa po niyan, wala makakapigil po sa ating Panginoon. Okay? So maliwanag po, mga kapatid. Now, number 3. Okay, number 1, Habakkuk's asking God. Number 2, God's ways are higher than the ways of Habakkuk. Number 3, faith means trusting even when you don't understand. Minsan, hindi natin na intindihan, kaunawaan yung mga nangyari sa buhay po natin, sa ating paglilingkod sa Lord. Okay? Pero, ang mahalaga, yung ating faith, ang ating trust, pagtiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. No? Sapagkat, sabi po dito sa Habakkuk, basahin po natin muli ang Habakkuk, mga kapatid. Habakkuk chapter 2, verse 4. Sabi po dito, behold, his soul, which is lifted us up, is not upright in him, but the just shall live by his faith. Tingnan niyo po, kahit po inalaw ni Lord yung mga kasamaan, injustice sa buhay po ni Habakkuk, kasama po ang mga kapatiran during the time, malinaw po na ang sabi po ni Habakkuk, narito ang kanyang kaluluwa, o narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So ibig sabihin po, mga kapatid, napakahalaga yung ating pananampalataya po sa Lord. Ano man yan ang mangyari po sa buhay po natin, mga kapatid, dapat patuloy po tayo na sumampalataya sa Diyos, patuloy po tayo na magtiwala sa ating Panginoon, sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Habakkuk, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Para po magpatuloy po yung buhay po natin na maging maayos at maging matagumpay, mga kapatid, ay magpatuloy po tayo, mabuhay po tayo sa atin pong pananampalataya. Even when situations seem unfair, struggling, frustrating, and confusing, we are called to trust God. Tumawag tayo at magtiwala sa Diyos, sapagkat siya lamang po ang magbigay sa atin ng kaaliwan sa buhay po natin. Siya lamang po ang tutugon ng ating mga pangailangan. Katulad po sa sinabi din po ni Pablo, mga kapatid, sa aklat po ng Romans chapter 1, verse 17, mga kapatid. No? Na actually, na topic po ito doon sa Muntinlupa po. Sabi po dito, Romans chapter 1, verse 17, for therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, ang katwiran po ni Lord nahayag mula sa kanyang pananampalataya patungo sa ating pananampalataya. Kaya ang sabi ho dito, malinaw po, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan
ng pananampalataya. So malinaw po mga kapatid, dapat lumakad tayo na may pananampalataya, mabuhay tayo na may pananampalataya. Kaya ang tamang sabi ni Pablo mga kapatid, we walk by faith, not by sight. Kahit po tapos na ang ginawa ni Lord, kahit po may mga gagawin pa siya na hindi pa tapos, dapat sampalatayanan po natin ang ating Panginoon. Hindi po totoo na kapag ka si Lord ay tapos na ang ginawa ng Diyos, hindi na tayo mananampalataya sa Kanya. No. Mali po yung katwiran, mali pong aral po yan mga kapatid. Kahit po natapos na gawa ni Lord, yung pagtubos sa atin, lahat kung anumang ginawa ni Lord mga kapatid, dapat habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, ay manampalataya po tayo sa ating Panginoon na siya po ang Diyos na pinaka makapangyarihan po sa lahat, at siya po ang Diyos na puno-puno ng pag-ibig at kahabagan sa buhay po natin. Hindi lamang po yun mga kapatid, maging po sa sinabi uli ni Pablo sa church ng Galatia, mga minamahal, Galatians chapter 3 verse 11 mga kapatid. Galatians chapter 3 verse 11, ano sabi? But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Tingnan niyo po mga kapatid, malinaw po na tayo po tinuturuan ni Lord na dapat po tayo ay mabuhay sa ating pananampalataya sa Kanya. Dapat ang pananampalataya po natin buhay na buhay, no? Sa harapan po ng ating Panginoon, mga minamahal. Ano pa po? Sabi pa po uli ni Pablo, mga minamahal, sa aklat po ng Hebreo, no? Marami pong sinabi si Pablo tungkol po sa pananampalataya na tayo dapat ay mabuhay po dito, mga kapatid. Hebreo chapter 10 verse 38, ano sabi? Now the just shall live by faith, but if any man Jehovah, my soul shall have no pleasure in him. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kaya po, mga kapatid, anuman po ang ating sitwasyon ngayon, anuman po ang ating kalagayan sa harapan po ng Diyos, mga kapatid, malinaw po na dapat huwag po tayong umurong, dapat tayo ay sumulong sa ating pananampalataya sa Lord. Dapat lagi nating i-acknowledge yung Diyos sa buhay po natin, mga kapatid, no? Kaya malinaw po ang sabi po ng ating Panginoon. At ito pong faith na ito, mga kapatid, faith in God is essential, mga kapatid, no? Ito po'y kailangan, hindi po siya non-essential, mga kapatid. Okay? Lahat po ng mga tinuturo sa atin ni Lord, essential po yan, no? Kailangan po natin yan, mga kapatid. Walang mga bagay sa banal na kasulatan na hindi natin kailangan. Lahat po yan kailangan natin sa ating paglilingkod, sa ating pamumuhay, mga kapatid, lalo-lalo na sa ating practical living, sa ating Christian living. Napakahalaga po yung ating pananampalataya po sa ating Panginoon. Kaya anong sabi po dito, mga kapatid? Sa lumang tipan, no? Aklat po ng Proverbs chapter 3, okay, verse 5. Ano sabi po dito ng ating kapatid na Haring Solomon? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Kaya po ang pagtitiwala sa ating Diyos
At ang ating faith o pananampalataya sa ating Panginoon, dapat ito ay mula po sa ating buong puso. Sa puso dapat, hindi sa nguso, mga kapatid. No? Hindi ho yan tanggap ni Lord kapag ka ang faith mo, yung trust mo sa Lord ay galing sa nguso. Dapat galing po sa puso. Buong puso mo, sabi ni Lord. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Tingnan niyo po, malinaw po mga kapatid. Na huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. Dapat manalig tayo sa Diyos. At siya po ang magpaunawa sa atin. Kaya po, sa ating paglilingkod dito, wala po tayong ipagmamalaki sa Lord. Mga kapatid, sapagkat kung wala po ang Diyos sa buhay po natin, wala po tayong magagawa. Verse 6, in all their ways, acknowledge Him. No? Dapat i-acknowledge natin lagi si Lord sa lahat po nating lakad. Na bagamat po, ibang lakad ng Diyos, ibang lakad natin, ibang daan ni Lord, ibang daan natin, subalit, ang ating mga daan, ang ating lakad, dapat palagi natin yon i-acknowledge si Lord. Palagi nating sabihin sa Lord kung ano man ang ating mga plano sa buhay, ipag-pray natin sa Lord. Kung ano man ang nais po natin sa buhay, ipag-pray natin sa Lord. And yet, yan po ay bibigyan ng solusyon ng ating Panginoon. Sabi pa po dito, and He shall direct thy path. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Si Lord po ang siya magturo, mga kapatid. Hindi ho tao ang magturo, kundi si Lord, mga minamahal. Although meron siya mga taong ginagamit, mga kapatid, kaya dapat tayo din po ay maging aware sa ating paglilingkod po sa Lord. Minsan, may mga tao na ginagamit po sa Diyos, hindi sa loob ng church, sa labas ng church, maging sa loob ng church, ginagamit din po ni Lord. Kaya dapat maging aware po tayo sa mga ginagamit po ng ating Panginoon. Dapat natin makita, makilala kung yan ba siya talaga ay ginamit ng Diyos o ginagamit po ng Diablo para sa gawain po ng ating Panginoon o sa ating paglilingkod sa Lord. Okay? Now, number 3, faith means trusting even when you don't understand. Kahit man po minsan mga nangyari sa buhay natin, hindi natin intindihan, dapat manatili pa rin tayong sumampalataya sa Lord. Dapat umangat ang antas na ating pananampalataya at dapat tayo po ay magtiwala po sa ating Panginoon. Now, number 4. Okay? Patience is waiting for God's timing. Okay? Malinaw po na hintayin po natin yung timing po ni Lord. Hintayin po natin yung God's timing sa buhay po natin. Mga kapatid, huwag po tayong mainip. Sapagkat, tandaan po natin mga kapatid, malinaw po ang sabi po dito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Propeta Habakuk, mga kapatid. Balikan po natin, Habakuk, chapter 2, no? Verse 3, ano sabi dito? Mga kapatid, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie, though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa, at nagmamadali sa pagkatapos. Tingnan niyo po, no? May mga Kristiyano na nagmamadali sa Lord, no? Hindi po makapaghintay at hindi mabubulaan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Kapatid, hintayin po natin. Meron pong tinatawag na God's timing, mga naman. Ano man ang kahilingan po natin sa Lord, ano man ang gusto po natin sa ating Panginoon, nakaranas man tayo ng matinding mga struggle sa buhay, tandaan po natin mga kapatid, hintayin po natin ang appointed time ng ating Panginoon sa ating paglilingkod na ito.
Malinaw po, God told Habakkuk to wait because His promises would surely come at the appointed time. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Atin nabasa kanina, yung appointed time ng ating Panginoon. Kaya meron pong God's timing. Waiting for God's timing, mga kapatid. Kung niyo pong naalala sa ating pinag-aralan noong last week, sa pangaral po ng Lord Benny, tungkol po kay Job, mga kapatid. No? Si Job, marunong po siya maghintay, mga kapatid. Si Job po, na kahit po gano'n ang nangyari sa kanya, ay hindi po siya tumigil sa kanyang pananampalataya at pagtiwala po sa ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, sa Job chapter 14 verse 14, sabi dito, if a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Tingnan niyo po, no? Si Job po, talaga hong alam niya na meron pong appointed time ang ating Panginoon, kaya siya naghihintay. Ano sabi po ni Job? No? At hanggang sa dumating ang pagbabago, ang tanong, nagkaroon po ba ng pagbabago ang buhay ni Job? Yes, kahit man nawala ang kanyang lahat na ari-arian, nawala yung kanyang mga anak, kahit po pinagsasabihan siya ng kanyang asawa, na talikuran na yung ang Diyos na pinilikuran, pinagtanggol po niya yung Diyos, hindi niya sinisi sa mga nangyaring yon. Tingnan niyo po mga kapatid, si Job, matinding karanasan. Pero kahit kailan, hindi po tumalikod si Job sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, tuloy ang kanyang paglilingkod, tuloy ang kanyang pananampalataya na kahit anuman nangyari sa buhay, tuloy ang kanyang pagtiwala sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, last verse ng Job. Job chapter 42, ano nangyari? Di po ba? Nabasa po ba natin yung mga kapatid? Na binalik ni Lord sa kanya ang kanyang mga arian, doble pa po. And then, yung kanyang mga anak, nagkaanak din po siya, mga kapatid. Nang katulad ng anak niya nung bago namatay. At ang sabi ng Biblia, masigit pa na magaganda ang kanyang mga anak kaysa una. Okay? So, may mga bagay minsan akala ho natin masama para sa atin. Subalit tandaan po natin, hintayin po natin mga kapatid, yung due time, God's timing ng ating Panginoon sa buhay po natin, yung appointed time ng ating Panginoon sa buhay po natin. Lahat ng mga bagay, merong appointed time ang ating Panginoon. Meron siyang oras para dyan. No? And everything ay in this time ng ating Panginoon, mangyari po yung mga bagay na yon. Okay? So makita ho natin dito mga kapatid, this reminds us to wait on God with patience and hope. No? Kailangan po ay maging maano tayo no? Maghintay tayo sa God's timing ng ating Panginoon. At dapat meron tayong pagtitiyaga, pagtitiis at pag-asa sa atin pong paglilingkod sa Lord. No? Maging po ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo mga kapatid ay ganun din. Meron din pong due time. No? Basahin po natin, hindi ho yan basta-basta na lumitaw lang bigla, mga kapatid. Meron pa yung due time, mga minamahal. Okay? So, basahin po natin, mga kapatid. Sa aklat po ng dito na lang tayo sa 1 Peter, no? Kasi medyo mano na po tayo, mahaba na po, no? 1 Peter chapter 5. Actually, marami po ito talata, pero ito na lang muna yung 1 Peter chapter 5 verse 6. Kasi kulang po tayo sa oras, mga kapatid.
Sabi po dito, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Maging po sa pag-angat ni Lord sa atin, meron po yan due time. No? Malinaw po yan. No? Itataas tayo ni Lord sa kanyang kapanahunan. Hindi po sa kapahunan natin. Hindi po sa gusto natin, mga kapatid. Kundi sa gusto ni Lord, sa due time ng ating Panginoon. Patience in waiting for God's timing. So dapat marunong tayong maghintay, marunong tayong magbasa ng God's timing po ng ating Panginoon. Now, number 5, panghuli po. Choose joy despite of problems, trials, and circumstances. Dapat piliin natin na tayo magalak. Na kahit man puno tayo ng mga problema, mga pagsubok sa buhay, mga alalahanin sa buhay, lahat, dapat, ano pa rin po tayo, no? Ay, piliin po natin dapat yung joy o yung kagalakan, no, ng ating paglilingkod po, of course, sa ating Panginoon. Sapagkat, ang sabi po dito mga kapatid, sa aklat po ng Habakuk, no, malapit na po tayo, Habakuk, chapter 3, sa ating tema ngayon mga kapatid. Sabi po dito, although fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herds in the stalls. Verse 18, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Tingnan niyo po, mga kapatid, kung ano po ang sinabi ni Propeta Habakuk. No? At the end, mga kapatid, Habakuk declared that even if there are no crops, sa binasa natin kanina, no? Sa verse 17, mga kapatid, okay? Kahit po, wala po silang ani, mga kapatid. No? No food, wala silang pagkain. And no livestock. He would still rejoice in the Lord. Tingnan niyo po. Kaya sa buhay po natin, kahit anuman matinding pagsubok, wala man tayong pera, wala man tayong pagkain, mga kapatid, na failure man ang ating mga negosyo, trabaho, anuman, tandaan po natin, dapat manatili po tayong magalak sa ating Panginoon. We find joy and strength in God, not in our problems, trials, and circumstances. Tingnan niyo po, kasi kung pansinin mo lamang, ang problems, trials, and circumstances sa buhay po natin, manghihina ka, kapatid. Pero dapat magalak tayo sa Lord at magpakalakas tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang sabi po ni Paul, Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So ang main lessons po nito, faith means trusting God's plan even when life feels uncertain, unfair, or difficult. Dapat magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Magtiwala tayo sa kalooban po ng ating Panginoon. And at the end, mga kapatid, pagpapalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Reflection. Like Habakuk, we often look around and see problems, injustice, and struggles in life. Sometimes we question, Lord, why is this happening? Lord, bakit nangyayari ito? No, minsan may mga katanungan tayo sa Lord. God reminds us that His ways are higher than ours. He calls us to live by faith, to trust that He is in control, and to wait patiently for His perfect timing. Even when blessings
seem lacking, we can still rejoice because true joy is found not in what we have, but in who God is. Panghuling talata, 1 Peter chapter 1 verse 8. Ye rejoice with joy unspeakable, full of glory. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa lahat uli mga kapatid. Maraming salamat po. Sa Diyos ang kalwatian at karangalan. Elder Marshall.